recently nga, yung namumuno sa Kongreso, doon sa deliberation ng ay sinipa. Sabi, nag-resign, pero maraming nagsasabi sinipa. At dinramatize pa. No other than a person of connectivity, a person of high connectivity, anak mismo ng Pangulo, kabulastugang presidente ng bansa ay nagpatanggal. You know, when you declare a seat vacant, hindi yan resign. Because resigning is taken up by the floor that nag-resign ka and the position is vacant. But declaring a position vacant is ominous na tinanggal ka. Imposition. So, in fairness, si Saldico tinanggal, pero ano bang kasalanan yan? Of course, maraming kasalanan, pero yung kasalanan niya ay inutos lang naman sa kanya. Inutos lang naman yun. Ito namang isa, yung counterpart sa Senado, dapat, kung hindi man tanggalin yan, yung Bonnie and Clyde, dapat mag-resign yan. Base dito sa sinasabi ni Socrates, ni Archbishop Socrates. Dahil sila talaga ang nagpanday ng bicameral conference result ng budget. At saka dinisib nila ang taong bayan. Dinisib. Dahil doon sa committee hearings where... At saka itong bobo na... Jaime Marcos, Ano ba to? Bobo at ano ba yung sab? Mangmang. Mangmang at saka bangag. Bangag ba yung sabi mo? Bangag! Bangag. Sino ba yung bangag? Itong bangag na sinasabi mo, pwede naman niyang ibalik. Pero, alam naman na muro-muro lang yung ano niya, gumawa pa ng bito-bito alam mo yung bito-bito sa amin, yung kinakain yan yung parang hindi naman bito bito-bito lang yun Talking points. Well, in fact, there are lots of precedents in the annals of history when it comes to a bill in Congress or passed by Congress and goes to the executive for the signature of the president. If pwedeng ibasura mo, you can entirely return through a veto, through for them to fix it. Pero tingnan mo, For resubmission. Nag-privilege speech pa yung kanyang kapatid. Nakiusap pa. Unless muro-muro din nilang dalawa yun. Si Aimee ang nabito. Si Aimee ang nabito. Yung kapatid niya ang binito. Ngayon ko na naisip yun. So, tama yan. And we go to this commentary, mga kababayan. The blind leading the lost. A nation betrayed. Ito po ay pinakalat ni Chief Justice Carpio. Dinideny na siya ang gumawa nito, pero the fact na kinalat niya sa taong bayan, marami pong senior na dito sa nag-viral ito dahil senior ni Carpio sa mga iba-ibang at nabasa niya ito, ay siya'y naniniwala na ito ay legitimate na hinaing ng ating bansa. Ito pa, pakita natin. Carpio seconds the motion. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. This is the words of Martin Luther King, who was a hero in the United States of America. The halls of Congress and the Senate reek of betrayal. This is no longer just a circus.
It is a grand heist. Ano ba yung heist? Pangnanakaw. Hold up. Hold up. A vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. While we break our backs, bleed and sacrifice for the nation, our so-called leaders are busy looting. Ano ba yung looting? Ha? Pagnanakaw. Ha? Akyat bahay. Ha? Looting. Not just our wealth, but our very dignity. Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 million Filipinos to despair. They are no leaders. They are traitors, blind to the need of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. Let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as the only escape from the clutches of poverty. They sabotaged a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Basahin niyo po ito, itong article na ito. Marami pong sinasabi dito, but ang sumulat nito, kudos to you. But it really smacks right into the heart of what the Filipino people are suffering right now. And one of the prime movers of this share nito is no other than former Supreme Court Justice Carpio. He may be at times unbelievable, wrong, but this time he is right in pursuing this article, the blind leading the lost, a nation betrayed. So, if you come across this, nakikita nyo ito sa YouTube, sa Facebook, sa Google. Google nyo. I-Google nyo ito at mababasa nyo ang magandang article na pinapakita nitong writer, sinusuportahan ng mga learned people, and even there is an article on the Supreme Court, its passiveness, its betraying the nation also. And Carpio, who read this, has agreed na ganun ang nangyayari ngayon noong institusyon na iniwanan niya. So, maganda po ito, basahin po ninyo. So, yun po ang ating salaysay ngayong hapon ito. Dalawang foods for thought. Isa kay Soc Villegas at isa kay ikinalat ni Justice Carpio. Mayroon itong interview, itong si Vic Rodriguez, mga kababayan. Gusto natin kasi dito nga po sa ating programa, kilatisin, kilalanin. Ang daming nasa listahan. Pero dapat doon sa madaming pagpipilian po natin, we pick the best. Ano po, na tingin natin ay talagang may kakayanan talagang mamuno po sa ating bansa. Pagiging senador. Nagsimula ka sa LGU, Attorney Vic, bago nagkaroon ng national positions. Bakit Senado? Alam mo naman na yan na naiintriga ka palagi. Ang sinasabi ng ilan, may hugot yan, may pinanggagalingan, kaya lang tumatakbong senador. Totoo yun, Cheryl. Meron akong hugot, meron pinanggagalingan, at dapat lahat ng Pilipino ay may hugot. Sapagkat patuloy ang pambubudol at sinasalaula ang ating pambansang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At patuloy daw ang pambubudol. Ikaw ang numero unong mambubudol. Niloloko mo yung mga Duterte supporters by making it appear that you are a true opposition. Pero hanggang ngayon, hindi pa namin naririnig ni Paring Ado na nagsabi ka ng mga salita kontra kay Marcos Jr. Ang dami mo ng siniraan na nakapaligid kay Marcos, even the wife, pero wala ka pang
maski matanggal lahat ng mga nakapaligid ni Marcos, mananatili pa rin si Marcos at hindi ka pa rin nakaprobal na ikaw ay oposisyon. Because ang mga tunay na oposisyon, tulad ni Paring Ado sa kanyang Marcos alis dyan, at mga iba pang mga resign movement against Marcos, panay ang sama mo. Pero pagka tinanong ka, Marcos is my best friend. Marcos, why? Because pakawala ka ni Marcos, Vic. Pare, aminin na lang natin. Ikaw ang nangbubudol, hindi yung ibang ang nangbubudol. Tapos binubudol mo pa ang Pilipino. Lalo na yung mga supporters ni Duterte. Binibentahan mo ng libro, pinagkikitaan mo ng libro mo na paltos naman. Hindi naman ikaw sumulat niyan, pero a portion of that, pinagyabang mo na kingmaker ka, hindi ka naman kingmaker eh. Bakit? Pinagyayabang mo ba na ikaw nakapagpanalo kay Marcos? Pare, sino ba nakapagpanalo kay Marcos? Si Sara Duterte. Bakit pinagyayabang nitong budolero na ito? Unit team na unit team. At panay punta pa sa Amerika. Niloloko yung mga ibang vloggers doon. Punta sa iba-ibang bansa. Kung saan-saan nagpapa-interview. Ang dami yatang pera nito. Saan ba galing ang pera nito? Pwede pa natin pakita yung background nung yung pagbebenta niya ng libro doon sa Los Angeles. Nasaan ba yon? Yung Tapos doon sa pagbebenta niya, ginagamit niya ang picture ni Sara Duterte parati sa kanyang likod. Ginagamit niya ang picture niya na may ganon sila ni Digong. In passing lang naman yan. Wala naman talaga galing sa puso ni President Duterte na kandidato niya itong tao na ito. Pakawala lang naman ito ni Marcos, pakawala din ito ni Ibasco. Si Ibasco ang naghatak nito at sinusubo kay PRRD. Nagkasubuan. Tapos maski papano, wala pa rin. It's not even in the top 20 of the survey. So, paano mananalo ito? Kasi alam ng taong bayan na pakawala ni Marcos talaga ito, si Vic Rodriguez. So, mga kababayan, lalo na itong mga DDS, ito may dalawa siyang uto-uto dyan, binabayaran niya, tinitira tayong dalawa, pare. Okay lang. Yung isa, rapist yata yung isa eh. Ano ba yung isa? May picture na exhibitionist. Nagpakita ng kanyang kung ano-ano. Ito namang isa, dal-dal. Ano daw? Tapos ginagamit yung pangalan ni paring Digong Duterte. Hindi naman siya kilala ni Duterte. Organizer daw siya ng maisog. Tapos organizer daw ng maisog. Tapos panay inamin niya na nanghihingi siya ng abuloy sa mga members ng maisog or mga members ng opposition. Di ba nakakahiya yan? Nagyayabang ka na magaling ka na vlogger tapos nanghihingi ka ng donation. Kung talaga bawal na bawal yung donation as far as Inday Sara na President Duterte is concerned, yung ginagamit yung pangalan nila na manghingi ng donation. Itong sabi pa ulol na ito, hindi na lang natin i-mention yung mga pangalan dahil wala naman they are non-entities Tapos gusto tayong i-mention nila para magkaroon sila ng credibilidad dahil tayo ang tinitira. Tsaka rating. Abuse. At ito ay mga pakawala ni Vic Rodriguez, itong dalawang ito. Sabi ba naman, kung tayo raw ang talagang may influensya at pinakikinggan ni PRRD, bakit daw hindi yung posisyon natin sa Marcos alis dyan ang sinuportahan? Hello! Ito si Jing Paras, nasa cabinet ho ito.
ni Duterte. Anong pinagsasabi mo hindi pinakikinggan? Ha? At ako, nilagay ako ni Duterte sa Radyo Pilipinas. For 5 years, nagbo-broadcast ako dyan. O, asan ka? Ha? Ngayon ka lang lumabas eh. Ngayong 2022. Tao ni, ano yan eh, yung mga, Bira lang, hampas lupa eh. Tapos, tinitira daw natin ng patalikod. Eto, harap-harapan sa camera. Anong patalikod ang sinasabi mo? Gusto niyo Tanga! makipagdebate? Bakit? Sa SMNI tayo pupunta. Alam mo, Isang SMNI na reporter nagpunta sa akin nagre-reklamo sa inyo. nagrereklamo na hinamon pa daw siya ng suntukan itong Vic Rodriguez. Gusto maging senador tapos mga hamon ng suntukan ng isang reporter. Anong Bakit klase? SMNI? Ha? After, supportahan siya ng KOJC. Oh. Wala talagang hiya itong mga taong to. At saka ako, dalawang question ko lang dito eh. Ang una, tinanong ko siya, diretso sa mukha niya, sa launching mismo ng libro na Kingmaker. Tinanong ko siya, drug addict ba talaga si Presidente Marcos? Aba kung saan nagpunta ang usapan. Oo, hindi lang naman. Yes or no yun. And yet, Hindi ko siya sinahit ng content. and yet may mga vloggers na sumasampa sa kanya kasi siya siguro nagbibigay ng information from Malacanang. Ayan. Pangalawa, sa Pampanga, sinabi niya na hindi siya humihingi na pababain sa pwesto si Bongbong Marcos. Ayan, we have that on video. So, wag kang magmaskerada, wag kang Siguro maraming pera ito na maraming istorya kasi tungkol dyan sa nung executive secretary pa siya. Marami, ang dami kong Actually, naririnig na kwento. Kaya siguro, actually, ang title dapat ng libro niya, Queen Maker. Kasi siya nagpasikat kay Lisa Araneta Marcos. Oh, hindi ba ikaw? You are the Queen Maker. Hindi sisikat si Lisa Araneta Marcos kung pinangatawalan mo ang pwesto mo sa Malacanang. Pero anong ginawa mo? Nag-resign ka. Iniwan mo the fight. You left the fight. Oh, so ngayon, sabi mo, he left the fight dahil mabibisto na siya. Involved siya doon sa sugar fiasco. Pinatanggal pa niya si Sebastian at saka yung isang magaling. Saka yung 5 SRB, sugar board. Pinaalis na. Tapos, nung inimbestiga siya sa Senado, dahil executive secretary siya, kinantian pa ni Mig Subiri. Tapos, it turns out, the Sebastian and the other guy were vindicated dahil ito naman talaga ang culprit, itong si Vic Rodriguez. Sebastian was reinstated pero ayaw nang bumalik ng 5 Sugar Regulatory Board members dahil binastos sila ni Marcos at ni Vic Rodriguez. Kita mo? So, kami, we're open to any debate in public. Huwag yung patago na tira ng tira, wala namang nakikinig. Tatakbo ka pa senator to be a public figure tapos ayaw mo makriticize. Oy, lahat dito kinikilatis namin. Kung si Tulpo hindi namin pinalampas, ikaw pa. Tapos ito, very reliable source, si Cielo Magno. Nagpapasasabay pala itong pamilya nitong Rodriguez na ito diyan sa monopoly ng kontrata. Diyan sa mga buhangin. Yung kanyang kapatid may asawa na contractor, sole contractor. Don't you think kaya nga hindi natanggal ni Marcos yan because best friend pa rin sila under the protection of Vic Rodriguez yung monopoly ng mga dapat diyan dapat patawag ng Quacom to patawag yan doon sa sugar fiasco. So yun lang po kaya lang namin kinol yung attention dahil nagpapa-interview siya
nang bubudol daw yung ano. Ikaw nga nang bubudol Binudol mo ang maraming kaya nagkawatak-watak tuloy yung inumpisahan ni PRRD na movement. Kasi, ikaw yung pinakawala ni Ibasco sinong nagpo-promote nito? Yung kilusan ng yung Pinpin kasama niya. Yun ang Pinpin di Sarapin. Tingnan mo. So yun na mga kababayan. Nawasak tuloy ang maisog. Yeah. Ngayon, hindi na magamit ang maisog. Kasi Wala na. paano naman gamitin? Ang muka, Ibasco, ang muka, Vic Rodriguez. Ginamit lang yung President Duterte. Ginamit lang yung si Baste. Tapos sila na ang nag-take over. Ang ambisyon lang pala niya, gamitin yung maisog para mag-launch sa kanyang senatorial. Na wala namang nangyayari. Dahil kulelat naman din. Di ba? This time, I will quote Leila de Lima. Let us call a spade a spade. Okay. Yeah. Okay, so dito na lamang po tayo. We are open to any debate on this issue. Ako nga I was requesting a private discussion, private debate with him. Because I have personal knowledge. Vic Rodriguez, hanggang ngayon hindi mo pa pinauunlakan, pero huli na, nag-file ka na for public office, so we are now free to criticize you in social media and even in print, in mainstream media. Kingmaker, what a shame. Claiming to be the one that made Marcos win. My goodness, what a shame. Pag nanalo to, sasabihin Tapos, na, Prince Maker pa siya. pare, ang masama dito, ang makakasakit ng puso natin, dahil nakikita natin yung mga kasama natin na hindi masyadong nakapag-isip, binibentahan ng libro niya. Mayroon pa isang vlogger na ginagamit niya to advertise. Pinapa-advertise pa sa Amerika yung kanyang libro. Bakit ikaw ang nag-paperman ng libro, hindi naman ikaw ang author? Si Jerry Lirio ang author ng libro na yan. That book is about you. Biography. Pero tingnan ho ninyo mga kabansa sa Google. Ang dami ng mga libro ng mga kingmaker. So, pinlagerize niya yung word ng kingmaker. Nako. Be original naman. At saka aminin mo na, si Jerry Lirio ang sumulat niyan. Pwede mo pang sabihin yan. Pero, what did you make? Did you make a king? No, it was Sarah who made the king. You made the queen. Tapos ngayon, inagawan niya ng papel si Sarah, tapos ginagamit niya, may picture, tuwing magpa-picture siya sa mga posters siya sa ano, nandyan siya sa harap ni Sara Duterte. Did you ask permission from Inday? Diyan sa paggamit mo sa mga Duterte in your campaign? Ginagamit mong background? Nakakahiya ka, pare. Saan portion ng 2022 presidential campaign na ginamit mo si Sara Duterte? Wala. Hindi ka naman kilala ni Sara Duterte. Feeling nito mataas Nung executive secretary ito, akala mo, astang, Nako! napaka matindi ang asta nito Sus Maria Jose, ayoko na lang magsalita kung paano mo ako binudol, Vic Rodriguez. Okay, so too much for that. Baka mamaya, Baka ma-elect ka pa dahil sa amin Hindi ma-elect yan. Maski ano ng puwersa natin, hindi yan. He can never be elected because he lied to the Filipino people. Yun po ang katotohanan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.